Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang magsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tinipon tayo bilang isang mag-anak ng Diyos at bilang mga anak niya na tinuturing niya para sa kanyang kaharian. Lumapit tayo sa pamagitan ng taos-pusong pagsisisi o pag-amin sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapapaging banal, magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito'y. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek.
Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng mga kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagturo sa Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo, ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito ay tumubo, lumago, at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12, at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamagitan ng talinghaga. Kaya nga,
tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo maunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nasika ng salita." Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad na napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinatanggap ang salita. At sila'y nagsipamunga. May 30, may 60, at may 100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya una sa lahat, para lamang tayo mapalagay sa ating mga kasama, atin mo nabatiin ating katabi. Pakisabi sa katabi mo, "Gusto ko healthy ka." Okay. Sabi mo sa kami, "Gusto ko healthy ka." Okay. At good morning sa ating lahat. No? Okay. Ngitian mo nga muna yung katabi mo para hindi ka antukin. No? Okay. Kasi I'm sure kayo ay nagmula pa sa iba't ibang lugar para lang makaparito sa pambansang dambana o shrine. No? Sa mga pagbasa natin ngayon, napakinggan natin sa unang pagbasa na dito itinuturo ni San Pablo na dati-dati siyempre kung ang pagsisimula ay ang Diyos nakipagtipan muna sa mga Israelita. No? Kaya ang pagliligtas ng Diyos maari nung panahon ay masyadong particular, no, sa mga Israelita lamang. Kaya yung kanilang mga sacrifices tulad ng paghandog ng iba't ibang klaseng hayop, tupa, baka, kambing, ay para din lang sa mga lahi o mga Hudyo. No? Hindi po sila naghandog na para sa ibang lugar. No? Kaya yun po yung nangyari na. Pero sa kanilang patuloy na paghandog sa Diyos para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, naging routine na lang ito. No? Naging casual na. No? Hindi na po talagang masasabi na ang paghandog nila ay para na magbagong buhay, tumalikod sa kasalanan, at magbagong buhay. Lalong-lalo na sa mga tao na siyempre hindi masyadong devoted. Kaya dahil dito, hindi ito na naging katanggap-tanggap, no, sa Panginoon. At hindi rin ito nakapagbibigay ng kaligtasan, kapatawaran sa mga kasalanan ng mga Hudyo. Kaya ito ay nabago lamang nung si Jesus ay dumating. No? Dahil sa pagparito ni Jesus, alam natin na napakahaba ang nangyari. Nung inialay ang kanyang buhay sa Kalbaryo, bilang sakripisyo, no, na hindi na tupa, hindi na kambing o baka, kundi ang kanyang katawan at dugo na mismo.
Ito po yung pinaka katanggap-tanggap na handog, no, bilang isang saserdote ng Diyos, na ito ay naging tanda ng pagliligtas, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito po yung pagkakaiba ng paghandog ni Jesus. Dahil sa kanyang paghandog, hindi na kailangan ulitin pa, no? It is once and for all na paghandog. At dahil dito, ang lahat ng mga manalig at sumampalatay sa Kanya ay magkakaroon na ng kaligtasan o karapatan na makabahagi sa Kanyang pagliligtas. No? Kaya dito, nabuksan ang langit, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para na sa lahat. At yan ang sinasabi ni Pablo na wala ng Hentil, wala ng Griego, wala ng Hudyo, kundi isa na, no? Ang bayan ng Diyos o ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa mabuting balita na ating napakinggan ngayon, ayon kay San Marcos, dito sa talinghaga na ginawa ni Jesus, ang tinutukoy niya siyempre, ang tagapaghasik ay siyempre si Jesus o ang Diyos mismo. Naghasik siya ng mga binhi ang salita ng Diyos, no? Kaya nagsimula ito siyempre sa mga propeta, no, sa mga saserdote o sa time ni Moises, no? Kaya mayroon 10 utos hanggat sa Bagong Testamento. At sa paghasik, inahambing dito na sa buhay ng tao, ang isip at puso, yan po ang inahambing na parang taniman, isang halamanan, na doon inahasik ang salita ng Diyos sa isip at sa puso ng tao. Maobserbahan natin na 4 na party kung ang mga binhi kung saan naihasik, no? Una, naihasik ito o nalaglag sa daan. Ipaniliwanag ni Jesus na ito yung time na maari ang mga tao nung nakarinig ng salita ng Diyos, sila po ay agad-agad natuwa, no? Dahil napakagandang pakinggan, lalong-lalo na kung ito ay mayroon po talagang kaugnayan sa kanilang hangarin sa buhay, no? Pero hindi po ito nagtagal, no? Ayon pa sa pahayag ni Jesus. Hindi po tumagal sa isip at sa puso dahil nga sa ito ay agad-agad tinangay, no, ni Satanas, no? Ang ibig sabihin lamang dito, ang mga salita na pumasok sa isip at sa puso bilang taniman, no, o bilang nataniman ng salita ng Diyos, hindi po siya nanatili doon. Dahil siya po ay agad-agad napalitan, no, ng iba't ibang klaseng mga salita din. Pangalawa, nahulog o naitanim doon po sa mabato, no. Siyempre, dahil sa mabato yung lugar, hindi po ito agad-agad nakatubo, no. Dahil pagdating ng araw, agad-agad natuyuan ng tubig, at the same time nalanta, no? So sa pagkalanta ng binhi ng salita ng Diyos, ito po yung time na maari ang mga tao ay nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi masyado naging malalim ang kanilang pagtanggap, no? Very casual. Kaya dumating din ang iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, no? Nagkasakit, no? Nagkaroon ng problema financial, nagkaroon ng mga relationship na napakatindi ang problema. So, na-override yung kanilang ang salita ng Diyos, no, sa kanyang isip at puso. Biglang natuyo, no, nawala na siya ng buhay. Kaya hindi rin siya talagang nakapagbigay ng buhay sa personal ng tao. Kasi natalo siya. Kaya tulad yung mga addict, may mga bisyo sa alak, no, na pag nalasing, nawala na talaga yung salita ng Diyos. Na-overpower ang salita ng Diyos sa bisyo o sa mga chemicals o alak. Isa naman sa mga binhi na nahulog doon sa dawagan, no? At doon, medyo may kaunting lupa siguro, at siya ay nabuhay, no, mabilis. Pero hindi rin nagtagal kasi nung nabuhay na yung mga dawag, ay di natalo na yung kanyang ugat, no, na overpower, no.
Yan po yung mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos na nung dumating na nga ang mga problema, yung hangarin sa buhay, kasi ang tao kasi mayroon ambition no? So nag-ambition siya ng maging mayaman, maging maunlad, maging sikat o anuman. So dahil sa ambisyon ng tao, kahit mali na yung kanyang ina-ambisyon, natalo na rin yung salita ng Diyos, no? Dahil ang Panginoon naman, pag sinabi na, okay nga, magpakababa ka, no? At maglingkod sa kapwa, maging alipin ka sa lahat para sa akin. Ito po yung time na hindi magawa ng mga tao, no? Na magpakababa, maglingkod sa kapwa, dahil nga sa ambisyon, no? Na kailangan ako number 1, ako lagi ang kikilalanin na magaling. So dahil dito, natalo uli, no? Ang salita ng Diyos dahil sa ambisyon ng tao. Naging na siya, selfish, naging self-righteous, o naging mapagmataas. No? So dahil dito, hindi po nabuhay uli ang salita ng Diyos. Kaya ang tao po ay, ang kanyang iniisip ay puro sa pagpayaman ng sarili, bahala ano mangyari sa iba, basta ako yayaman. Yan po yung mga ambisyon, no? To be something or to be great and by all means, no? Yung sinasabi natin, by hook or by crook. Dahil sa negative thinking, natalo po yung salita ng Diyos. Ang ikaapat na parte na kung saan nahulog yung binhi, ito po yung sinasabi ni Jesus sa matabang lupa. Yung mga tao na ang isip ay open sa salita ng Diyos at ang puso nila ay hinayaan na mag-sink in sa puso nila. At ito na po yung time na ang mga na tumanggap ng salita ng Diyos, ito na po yung sabi ni Jesus, nakapagbabago, no, ang kanilang buhay. Sa pagsisisi, doon po nila naisip na, oo nga pala talaga, kailangan ko magbago, kailangan ako'y lumapit sa Diyos at kailangan ko na talagang magbagong buhay. No? Ako nga sa experience ko doon sa aking apostolate sa mga prisoners, kasi ako'y chaplain na mga bilanggo, doon ko nakita na nung kami ay nag-start pa lang sa prison apostolate, matagal-tagal na ako doon. Una, yung mga prisoners mismo, ako dati-dati takot na takot din. Pero nung katagalan na sa kamimisa doon, yung bang pakikipag-usap din sa kanila, at nagbibigay din ng kami ng iba-ibang klaseng seminars, no, at mga Bible study. Ito yung time na nung una, siyempre, matigas ang puso Ayaw umamin sa kasalanan at lagi iniisip walang kasalanan. Pero nakatagalan ng katuturo at kapakinig nila ng salita ng Diyos, marami ang nakapagsabi na, alam mo, Father, kung hindi ako nakulong, hindi ko makikilala si Jesus, hindi ako makapagbabagong buhay. Kaya ngayon ako'y nagpapasalamat na kahit ako nabilanggo, kahit ako nakulong, pero dito ko lang nakilala ang Diyos, dito ko lang nakilala si Jesus. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon na ang salita ng Diyos ay nakapasok sa isip, tinanggap sa puso, at the same time, patuloy na nagninilay at isinabuhay niya ito. Kaya nga, nakapamunga siya, no? Nakapagbagong buhay. Pag nangungumpisal, hindi na dati-dati na sasabihin, wala akong kasalanan. No? Ngayon, iba na. Kahit siya ay masyadong nakaranas ng injustice, iniisip pa rin niya, ito ay paraan lamang na para ako mabago ang aking sarili. Kaya yun po sinasabi ni Jesus na ang salita ng Diyos na pumasok sa puso ng tao at tinanggap niya ito at isinabuhay, yun na po yung nakatutulong sa tao na magbagong buhay. No? May nagpapari, may nagmamadri, mayroon mga lay ministers, o lahat ng mga activities. No? At ganoon din sa mga tao na talagang true and true na naging mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya nagiging very generous, no? Nagiging helpful, hindi na lamang sarili ang iniisip, kundi ang iniisip niya ay para makatulong sa kapwa. No? Yan na po yung sinasabi ni Jesus, na ang salita ng Diyos ay nakapamuhay, nagtitatatlong butil, tig-6 na po at tig-100
na butil. Kaya ito po yung challenge sa atin. Katulad po sa inyo, kayo ay naparito mula pa sa iba't ibang lugar para lang dumalaw sa pambansang dambana. Ang importante dito na by your mere intention, sa inyo pa lamang pagparito, tanggap na ninyo talaga ang salita ng Diyos. No? Inyo talaga sa isip at sa puso, na nasa inyo na talaga yon. Ngayon, pinapatibay na lamang, pinapalalim na lamang ang inyong pananampalataya. No? Kaya dahil dito, tatanggap din kayo ng iba't ibang klaseng biyaya tulad ng mga miracles in your life. No? Yung himala sa buhay ng tao. Ang himala talaga dito yung ating pagbabalik loob sa Panginoon. Tutuloy na tayo para sa ating pag-aalay. May panalangin ba? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busdo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gabi, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon, ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ni anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Ate Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, tulad ni Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin, manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas na walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na minahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Basbasan ng buhay namin, hanong nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo.
pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapati sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapit, at kanlungan ng bayan mong sawit. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, ihatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang Jesu, panis vite donum Patris, Jesu, fons vite aquae, cibus et potus nostre, cibus et potus nostre, itinere ad domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire to witness to your love and care. To those who greater need, both near and far away, we will lead them back to you. Oh
Ang lahat po'y magsitayo. Ama naming mapagmahal, pag-alubong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ay iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw dito sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo dito sa National Shrine. Ikalawa, ngayong Sabado, unang araw ng Pebrero, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kanilang kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasal.
itaas sa inyong mga pabibindisyonan na mga rosaryuhan, mga deboto, anuman mga imahe. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa mga gamit na ito, sa pamagitan, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay, bago ang final na bendisyon, para lamang di natin makalimutan ating katabi, pakisabi sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating paglalakbay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin.